Ito. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ang gaban gabahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Abian, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpalagad sang programa Balita Issue Kagiban pa. Today is Thursday, May 15, 2025. Hindi na mabiyan ang ikaduha sa ikatatlo sa limataran ka Webes ng bulan sa Mayo tuig 2025. Ang mga sukitag palamati all over Western Visayas, amin sa Sabaklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag sumungman sa atong mga kulturan sa Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Kaya tumang ginatamyaw sa isa kamed ayad nga daw ang tanan nga mga Filipinos living abroad kag overseas Filipino workers nga nagaupod sa aton tagsa ka pagpangalagan. Ginanda ng inyong palatuntunan, mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo sa bumaan sa ating official Facebook page, ang DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Grupo ninyo until 9:55 in the morning o ang inyong alagad, JP Herbas. Kaya sa aton siling mga kauturan, mga biyan ha, standby sa aton siling pagpalagad subong aga, dip sa aton siling pag-istoryahan, pagpatmaton sa kangina, ang nangin inflation rate sa Western Visayas ang tinalikdan nga Abril. Tingkaroon lang mga biyan nagpatawag sa press conference ang Philippine Statistics Authority kung PSA Region 6 good ipaalington sa publiko ang nangin headline inflation rate sa aton nga pungsod at subungmaan diri sa Western Visayas. Kabala ang inflation sa nagligad nga Abril. Pantaman nga malabot mabiyan ang aton koneksyon sa Negros Island Region, partikular sa ila sining Commission on Elections. Abot sa bag-o ginamang natapos nga piniliay sa masabit iya nga probinsya.
Yung karoon lang, formal lang naging prokama bilang gobernador si Governor Eugenio Jose Bong Lacson na magapungko sa iya katapusan kay katatlong termino bilang gobernador sa Negros Occidental. Samtang Vice Governor naman ang iyang tandem nga si Vice Gubernatorial Candidate Jovin Alonso na ang nakakuha sa masyado kataas nga abanse atok sa ilang mga nangin kasumpong. Governor Lacson, ginitawag sila mga biyan, nakabanso sa masobra 800,000 kaboto at masobra 500,000 man ang nangin abanse ng iyang partner nga si Joe Ben Alonso. Pero nato mga biyan, sa nila mamadugay kay Atty. Joe Salmacuti, ang Assistant Regional Director sa COMELEC NIR, kung kamusta ang ilang naging assessment naging piniliay sa probinsya sang Negros kag sa syudad sang Bacolod. Pagpatpat man kita mga biyan sa pila ka mga update gikan sa narituhay mga ahensya sa gobyerno, particularly gikan sa Department of Agriculture, Department of Trade and Industry. Kag siyempre, kung may oras pa kita mga biyan, hatagan natong kamo sa pila ka mga updates man tungkol sa mga nagdalaog naging proklamar nga mga opisyal o na winning candidates sa bago ginamang natapos nga hatol ng bayan. So, antes kita magpatpat sa aton sini mga natipon nga balita subong iyang Webes. Pag-check kita ng mga biyan sa update sa lakat sang panahon. Kamusta mongin panyempo diri sa Western Visayas subong adlaw sang Webes. Human pala naton ang mapaang sa hapon nga panyempo kung may posibilidad bala sang pag-ulan subong adlaw sang Webes. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 na sa aga. Sa sining oras, kaupon natin sa piyak na linya, we have Sir John Baron siyang Pag-asa, Iloilo. Pilipinas. Sir John, good morning. So sir, good morning sa aton man mga tagpromati. Latest update naton sa adlaw sang Thursday, May 15, 2025. Based aton nga latest nga update, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang padayon nga nag-epekto sa may Mindanao Easterly is affecting the rest of the countries. For Western Visayas, expect natin ng generally fair weather, pero may mga chances sa mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panaguog dalaig isang easterlies. Ang inaton diri sa Western Visayas, nasa light to moderate, northeast to easterly direction nga muni ang magadala sang slight to moderate nga coastal waters. Forecast temperature naton is 27 to 33 degrees Celsius ang adlaw nagbutlak. 5:28 kay na sang aga magtunod ini 6:05 karon sa hapon. Forecast nga maximum heat index naton pwede siya maglabot sa 42 degrees Celsius. Naton latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates and as always, stay safe out there. Sir John, talulupang doon ang mataas sa gihapon nga heat index dari sa syudad sang Iloilo. Shall we expect the same sa mga masunod pang inadlaw sang Mayo? We are already in the half daw sang bulan, pero daw kapaanggid sa gihapon, Sir John. Yes sir, for the next coming days, expect na gyapon ang fair weather, no? So laban-laban na mataas na gyapon naton nga heat index mga somewhere around mo na siya 40 plus laban-laban. And magluwas sa Iloilo, sir, no, na yung ginaparanaw mo posible maka-experience sang tugtog 42 degrees Celsius. Maybe no, kamusta naman ang ibang pang area sa Western Visayas? Yes sir, sa sa iba naton nga mga station diri sa Western Visayas, actually wala man siya naglayo, no? Sa balisa ko sa naton Mambusaw kag Dumangas, ano man siya, expect man nato ng 42 degrees Celsius nga heat index. Hello? Hello, sir. 42 degrees Celsius man, sir, ang aton sining Mambusaw kag Dumangas. Yes
sir, ang forecasted na to sa mga station na to ng ROAS ng Busaw pag tumanggat is 42 degrees Celsius. Mataas-taas gid sa gihapon. With that, sir, ano aton sini nga panugyan sa aton sini nga mga tagpalamati, especially nga sini nga mapaang pa sa gihapon ang aton nga padyempo. Di sa ko, aton panugyan no, sa aton nga mga kautukan nga especially may dala lang damo nga tubig inom damo nga tubig, dala ng payong or kalo panangga sa init naton no, kay laban-laban na sa udto pag sa hapon mapaang ginakag mainit. So make sure gid nga may panangga kita sa init kag inom kita damo nga tubig kag as much as possible susok na lang kita sa umaga nga bayo pero at least no, hindi man mainitan ang aton nga lawas kag patayon pa lang ang pag-monitor sa aton nga forecast nga heat index kay actually diri sa aton website nagapagawa kita sa aton nga forecast nga heat index for the next 2 days. So bin-update na siya every 5 p.m. But at least hapon pa lang no, may idea na kita kung ano aton nga heat index for tomorrow and then the next day. So amo na no, i-monitor ta lang kag at least maka-prepare kita. With that, for your time and information, ginhatag sa Radyo Pilipinas, Sir John Baron, madamo gid nga salamat. Sir, thank you and good morning. There you have it, mabiyan, latest update sa katsang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. So 42 degrees Celsius mabiyan ang lunsay forecasted maximum heat index sa bahin sang Rojas City, Capiz, Mambusaw, Capiz, Iloilo City kag Dumangas, Iloilo. O ginapanugan naton ha sa tanan padayon nga mabinantayon kag maghalong sa sining mapaang panyempo kag kabay ha, inigid pagkalimtang mag-inom sa bastante nga tubig kag at the same time no, likawan ang pagtiner sa gwa o kung sa initan, especially sa mga oras nga tuman gid kapaang from 10 to 3 in the afternoon. Masami naton gakabatsagan mga biyan ang tuman gid ka init sang panahon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 na sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton pagpanubalik mga biyan, igapabati naton sa inyo ang mga balitang natipon sa aton mga kaupdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Subong man update gikan sa PSA Western Visayas angot sa nangin headline inflation sang rehiyon sang Abril. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang sumitsik ay bang-bang-bang, ang sumipol ay bang-bung-bang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Sana'y tinakoy ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay.
Pagbanta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nalupugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at bumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 na sa aga sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa siling oras, magakuha kita sa mga update ikan sa aton mga kaugdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Iklar mga biyan sa plano na paghatag sa honorarium sa Commission on Election sa mga personnel na serbisyo sa giniwat iyang pag-ulang natapos nga May 2025 elections. Ang detalye sa balita sa live report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jeep, kinalauman nga mapanagtag na sa mga poll workers sa Western Visayas ang ilang honorario matapos nga magserbisyo sa natapos lang naton yang eleksyon. Sa interview sa Radyo Pilipinas kay Comelec 6 Election Supervisor Attorney Dennis Ausangin payag sini nga bag-o ang May 27 kung sa katapusan nga semana sa Mayo posible nga ma-release na ang honorarium sa mga nagbulig no makatapos ang electoral board, support staff kag iban pa nga nag-assist sa aton siniyang eleksyon. Ang maayo nga balita diri kay suno kay Director Ausan nga bago pa man ang eleksyon ang pondo para sa honorarium na download na sa komisyon so hindi na problema ara na sa bangko ang amount kag ang kantidad ready to be distribute no sa aton sini nga Commission on Election bilang proseso suno kay Ausan nga 15 days after sang May 12 midterm elections naton dapat ma-release na ining honorarium hindi pwede nga maglapaw 15 days kisanto sa resolusyon sang Comelec dapat nga mapanagtag na ini sa aton siniya nga mga electoral board kag ilang nga mga staff kag ang mga election officers amo ang in charge sa pag-withdraw sang sining amount nga ginapain sang Commission on Election. Ginpasalamatan sang Comelec ang sakripisyo, pagpulaw, pasensya sa aton sining electoral board nga nagserbe sa natapos naton nga eleksyon. Kag sa initial nga budget, Jeep santo sa national budget naton ining inugpanagtag nga compensation naga-amount ini sa 7.48 billion pesos dako-dako nga kwarta intended para sa kompensasyon sang 7,588 o 758,549 ka mga poll workers sa bilog nga pungsod diri sa Western Visayas. Guro damo man kita damo kita sa mga teachers nga nagbulig kag entitled sa pagbaton sini. Plus pa ina ang ginpromesa sa aton sini Department of Budget and Management nga dugang nga 2,000 pesos nga honorarium sa tanan nga mga poll workers nga iniiya ginaprubahan na ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. So initially
daw 10,000 pesos jeep ang sa electoral board nato, no, ang ilang mabaton halimbawa. So plus 2,000 nga honorarium nga gin-approve sa presidente ta through Department of Budget Management. So 12,000 na. So sa unang support staff daw ara sa 6,000 ang ilang mabaton. So tanan automatic across na sa ilang mabaton nga honorarium plus 2,000 na pesos. Kaya mo ng good news nga ginpakigbahin sa aton siniya nga commission election. So kung makumpleto ng mga requirements, anytime from May 12 to May 27, i-release na ining pondo Chief. So dugang pa ni sa mabaton ng mga bonuses, no, sa aton sining mga support staff kiti kalabanan diri sila diyan mga teachers pa, no, mga public school teachers nga nagapangalagad gid sa kada eleksyon sa aton sining pungsod. So dako ni nga bulig man sila kag nakita naton may increase ini. Dako gid ni nga increase plus pa na may 2,000 pagid sila yang from Department of Budget and Management. Nga approve na sa aton siniya nga presidente JT ni kuan man niya pag ulikid sa ilang sakripisyo kag kabudlay man sa ilang ginatubang ng mga challenges. Pero kita naton kung ano kadasig ang results subong kag daw ka smooth, no, although may rasing mga ginako sang Comelec, may mga ACMs nga nag-error pero natigayon man ini nga mabakapan kag napreparahan na kag overall nangin matalunsay kag na finalize na ang mga results sa aton nga election, Chief. Sakto gina dyan, no, deserved sang mga manunudlo kag sang iban pa nga mga election personnel kag mga nagaserbisyo sa sining hatol ng bayan ang ding mga honorarium ug benepisyo kati nakita man mismo ang ila sining pagpangikasog nga mapabilin man nga matawhay kag malinong ang aton sining eleksyon. O tagay kung tanawon ta, Jeff, after sang closing sang klase, election din ang preparahan nila mo. So after election, next week enrollment naman or next month amo na kasako aton nga mga manunudlo do halos man nga wala pa uhay, so deserve gid nila ang magbaton sa ila sini nga mga honorarium kay at least maka-break pa sila bago ang pagsako naman sang klase sa maabot nga bulan sang Hunyo. Maraming salamat Jen sa imo nga balita. Amo ni madulong atong report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dapat mabiyan ang update gikan sa Commission on Elections Western Visayas. Iniagod iniangot sa plano sa paghatag sa honorarium sa mga nagaserbisyo na mga election personnel na manunudo nato nangin kabahin gid sang matawhay kag matalunsan paghiwat sang piniliay ligan iya nga Lunes. Na masako ang mga politiko, mga kandidato kag supporters kag ning mga maestra nga nagbantay sa aton sining polling precinct ng iban pa nga mga personnel kag support staff. Malusula man tinulugan halin sa Domingo tub sang Martes. Alas 9:26 na sa aga. Standby mga biyanha sa aton nga pagbalik. Igangutan naton ang Comelec NIR with Attorney Josel Makuti, ang Assistant Regional Director sa Comelec Negros Island Region. Ikagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanungdog. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa dumi ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na lang nasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito.
Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, tabi na. Nay, anong oras na? Oras na mag-aahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Uy, Julie! Isa lang eto ni Elma. Parang tulalang-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko tita niyo. Sumama naman ako. Tapos sirit niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:29 na sa aga. Sa gihapon nagapamati kamo sa pagpalagad sa programa Balita Isyu Pigbanpa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And as mentioned earlier mga biyan, mga inkupo natin sa atong pagpangalagad sa bunga aga ang Assistant Regional Director sa COMELEC Negros Island Region. We have on the line Attorney Josel Makuti sa COMELEC Anayar. Ared, good morning po and welcome po sa Balita Issue Kagibanpa. Good morning po at good morning po sa mga libo-libong kinig ng programa po ninyo live dito po. Attorney, kamusta po yung naging halalan dyan sa Negros Occidental at Bacolod City base naging sa naging assessment ng COMELEC NIR? Yung pag-conduct naman po natin ng election noong May 12, based on assessment namin is relatively peaceful naman po kasi successful naman po siya dahil nakapag-conduct na, nakapagkaroon ng election and in fact nakaproclaim po ng lahat ng mga kandidatong nananalo as of yesterday. Natapos na po yung provincial board of canvassers na pag-proclaim ng mga winning candidates and so I could say po, kami po sa COMELEC, we could say that the election was successful and relatively peaceful po kasi meron na po mangilan-ilan na mga incidente of election-related violence po. Yung isa sa mga na-record at na-report namin dito, yung nangyari pong insidente sa bahagi po ng Silay City. Other than that po, meron pa po bang reported major incident or election-related incident sa bahagi po ng Negros Occidental at Bacolod City? Other than sa Silay po, wala na po. Kaya po sinabi namin relatively peaceful po kasi yun lang po ang nag-iisang I should say na major incident when it comes to peace and order sa paggandak po ng pagkaroon ng halalan noong May 12, 2025. So, yun lang po talaga ang recorded namin na election-related violence
for Negros Occidental and Bacolod City. Before I proceed to the next question, Red, kamusta po yung update sa case na ito? Meron na po bang nahuling mga suspect? Nahuli na po ba yung tatlong tinuturong suspect sa pamamaril sa Silay City? Latest update po natin kahapon is that the primary suspect has already been apprehended and cases are already filed in court. So we can no longer make any comment or on this because it's already now being filed now. Considered po in the part of the Philippine National Police, it's considered as a solved case already. Since yun nga, meron na po nahuli, meron na pong cases filed. It's good to know po na na-action na agad yung incident ito. Yes. Arod, in matter of hours nga lang po nahuli yung primary suspect. Mga 2 to 3 hours lang nahuli na. So, salamat po kami sa agad-agad na action na ginawa ng Philippine National Police and the Philippine Army as well. It's good to know po na nahuli agad within the day yung suspect or primary suspect sa pamaril na ito. Arad, kamusta naman po yung voter turnout dyan sa Negros Occidental, Bacolod City? Marami po ba yung bumoto ngayong halalan? Yes, based po sa turnout natin, madami po. Nasa above 80% po tayo. 80, if I'm not mistaken, na pala kasi dito rin sa cellphone ko yung record namin for Negros Occidental po, nasa 83.22% po tayo, and based po sa prior na mga elections na sabi ng provincial election supervisor dito, it's higher than the previous na rating po ng turnout ng voters. It does go to show po that mas madaming interesado sa election ngayon than before. And we could also say na one of the reasons maybe behind this is that we have presented the new automated counting machine, and we have done a roadshow during the months of December and January. We have presented the ACM and how it operates to each and every barangay or the barangay levels. So it has raised the awareness of the people that a new machine is being used. And maybe it has accumulated to this. Hindi pa siguro mga kandidato natin were also very engaging in their campaign, so that many people came out to vote. Nakatuwa naman pong pakinggan na sa kabila ng init ng panahon, pangamba dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Kalaon, marami pa rin po yung lumabas at bumoto noong nakaraang halalan. Yes po, and pasalamat po tayo number one po sa Panginoon kasi yun po talaga yung pinag-pray namin. Lahat po tayo po pinag-pray talaga na huwag lang sanang puputok yung Kanlaon before election. And true enough, God gave what we asked Him kasi pumutok yung Kanlaon a day after election. Yun nga namin na really, when God provides, everything will just fall into places. But as to evacuees po or mga IDPs natin, marami po ba sila ang nakaboto noong halalan? Yes po, kasi po meron na po tayong wala naman pong additional na displays. So yung po mga IDPs po natin were already taken into cognizance or nasali na po talaga sila sa ginawa naming action plan for election day. And in fact, meron po tayong identified ng mga alternative voting centers which are also classrooms and which are located near the evacuation centers. So, madami po. I cannot say no po na 100% bumoto kasi meron naman po talagang hindi bumoto ng election na yun. But we could say that majority of the IDPs were able to cast their votes and were able to exercise their political and constitutional right to suffrage po. Arad, now that the voting and proclamation is over and we are done with all the candidates, ano po yung next mga
paalala natin sa mga kumakandidato or naging kandidato at maging nanalo sa nakalipas na eleksyon? Yes po, maraming po salamat po, Opening Tab. Dalawa lang po yung huli nilang dapat gagawin. No? Nanalo man or hindi nanalo. Na po natin sabihin natalo kasi wala naman natalo sa Pilipinas. Yung mga lahat po ng kumakandidato at kumandidato nung nakarang election, dalawa lang po yung last namin na reminders for them to perform. Number one po is yung pagtanggal po ng mga campaign materials nila. They are mandated by law to remove their campaign materials within 5 days after election. So that's up until May 17, May 12 yung election. They have until May 17 to remove all the campaign materials. Otherwise, pag lampas po nun, tatanggalin po yun ng COMELEC, but they will be billed for it because they will be charged, the expense will be charged to them. Second din po, and this is more important, both nanalo and hindi nanalo should file their statement of campaign expenditures po. Yung tatawag na SOSE. Needed po yan for those na mga nanalo, kailangan po yan para po sila maka-assume to office. Kasi isa po yan sa hanapin ng Department of Interior and Local Government kung saan po pwede silang hindi makaupo pag hindi sila nakapile ng SOSE nila. Yun naman pong hindi pinahalad ng nakarang eleksyon, kailangan din pong mag-file kasi po, if first time po nila na hindi nakapag-submit ng SOSE, magkakaroon po sila ng fines. The range will be dependent upon the position to which they ran for in the last election. Pag more than once na po silang hindi nakasubmit ng SOSE, pwede po yung maging ground for disqualification for them na hindi na po sila pwedeng tatakbo sa kailanmang eleksyon. So, yan po ang pinapaalala po natin sa ating mga kandidato at lumahok noong nakaraang May 12 national and local elections. So ayun sa mga kandidato natin, natalo man or nanalo, may mga kakibat pa kayong mga responsibilidad right after the election, and failure to do so may result to possible disqualification of future at yung matindi rin, corresponding penalty or fines sa inyong inaction, particularly doon sa hindi pagbaklas ng mga campaign materials at hindi pag-submit ng Certificate of Contribution and Expenditure. Arab, kanina sa isang panayam namin, nakausap namin yung COMELEC Western Visayas, the Personal Attorney Dennis Ausan, the Regional Director, as to the honorarium po ng mga personnel dito sa Western Visayas, sa mga tumayong election Board of Canvassers and support staff. Sa part po ng NIR, kailan po natin inasahan ang pag-release po ng kanilang mga honorarium? On the part po ng mga members ng Board of Canvassers po, even before pa natapos yung mga BOCs, nag-release na po yung mga election officers natin kasi andun naman po sa kanila yung pera na. So, mga members of Board of Canvassers, andun na po. So, na-release na po nila. And on the part po ng mga EBs, yung mga electoral boards, meron na po nag-100%, meron din pong hindi pa nag-100%, but definitely po, nagre-release na po ngayon ng mga honorarium for our members of the electoral boards, yung mga teachers po natin na nag-serve. So, meron na pong reporting kahapon na nag-100%, like Cavite City, na 100% na po sila. So, ongoing na po yung pag-release natin ng mga rest. So, we are asking those who are members of the electoral board to ask the Office of the Election Officer, baka po i-schedule ng EO para hindi po magtampugan o mag-stampede sa pag-release ng pera for the electoral boards. So baka i-schedule lang kung kailan para maging mas matiwasay at maayos yung pag-issue o pagbayad natin sa mga electoral boards natin. Wow, sige po nauna pa po or on time po yung pagbayad natin o pamamahagi ng honorarium sa ating mga personnel na tumulong din para maging orderly and peaceful and at the same time maging credible yung ating halalan.
Attorney, yung inyo pong mensahe sa lahat ng mga Negrense, kandidato, supporters, botante, yung mga Negrense po ngayong halalan. Sa mga kababayan po natin dito po sa Negros Island region, particularly sa Negros Occidental and Bacolod City, unang-una po napapasalamat po kami sa Commission on Elections sa inyo pong pagkaroon ng malaki na interest sa proseso po ng halalan at pagpili ng ating mga mamumuno in the coming 3 years. Lubos po kami nagpapasalamat sa binigay niyo po na suporta at lalo po sa pasensya na in-extend niyo during the election kasi hindi po namin talaga ma-do away yung mahabang pila, yung pong meron pong maraming tao talaga na magkasabay na nag-election. Kahit nga po nag-extend na kami ng election hours, nag-start po tayo ng 5 in the morning at nag-end ng even after 7 in the evening. And so po yun po, marami pong salamat at inasyo po namin na yung pong mga binoto niyo po, yun po talaga ang lumabas at totoo pong nanalo during the previously conducted May 12 national and local elections. Attorney, maraming salamat po for your time information, for being one call away every time na humihingi po kami ng impormasyon sa patungkol po sa naging eleksyon o halalan dyan sa Negros Island region. For your time information na binigay sa Radyo Pilipinas, maraming salamat po at panalon. Maraming din po salamat at good morning po sa lahat. There you have it mga biyan, si Attorney Josel Maputi, ang Assistant Regional Director sa atong sining COMELEC NIR. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:44 na sa aga. Sining oras mga biyan, igahatag naton ang update angot sa nangin inflation sang Western Visayas sang nagligad nga Abril. Pero wala na patawag sa press conference ang PSA Region 6 angot sa nangin headline inflation sang Western Visayas nga nagdangat lang sa 1.9%. Ano ang kabangdanan sa pagnubo sang inflation sa Abril 2025? Matiyan naton ang naging payag ni Sir Miguel Gallego I sang PSA Region 6. White sound. Batiyan natin si Mr. Miguel Gallego I sa PSA Western Visayas. Ang headline inflation o pagpagbulag sa presyo sa mga produkto kag mga serbisyo sa rehiyon ang naghinay sa 1.9% sa bulan sang Abril 2025. Sa Marso 2025 ang inflation rate na record sa 2.7% kag 4.1% naman sang Abril 2024. Ang nagapanguna nga rason sa mas manubo nga regional inflation sa Abril kumpara sa Marso amo ang mas mahinay nga pagsaka sa presyo sang food and non-alcoholic beverages commodity group nga may inflation rate nga 0.9% kag may share nga 77% sa deceleration sa inflation sa Western Visayas. Ang nagapanguna nga nag-contribute sa mas manubong inflation rates sa food and non-alcoholic beverages amo ang cereal and cereal products nga may negative 3.7% inflation sa Abril halin sa 0.5% sa nagligad nga Marso. Particularly ang bugas nga may negative 5.3%
inflation rate. Nagasunod diri ang vegetables na may 4.1% inflation rate sa Abril halin sa 6.3% sa naligad nga Marso. Ang ikatuha nga may madako nga bahin sa paghinay ng regional inflation amo ang transport commodity group. Ini ang nag-record sang negative 2.1% inflation rate sa Abril kumpara sa negative 1.1% sa Marso 2025. Ang nagapanguna nga nag-contribute sa pagpanaog sa inflation sa transport among subgroup sa fuels and lubricants nga may inflation rate in negative 11.9% sa Abril halin sa negative 6.1% sa Marso. Nalakip diri ang gasolina nga may negative 13% inflation rate halin sa negative 6.8% ang nagligad nga bulan. Katatlo among housing, water, electricity, gas, and other fuels commodity group na nag-record sa 3.7% inflation rate sa Abril halin sa 4.1% sa itong Marso. Ang paghinay sa inflation sa housing, water, electricity, gas, and other fuels amo ang na-influensyahan sa electricity component sini nga nag-record sa inflation rate na 3.5% halin sa 7.5% sang nagdigad nga Marso. Sa overall inflation sa Western Visayas sang April 2025, ang nagapanguna nga contributor amo ang housing, water, electricity, gas, and other fuels commodity group na may 3.7% inflation rate kag 33.4% share. Ang top contributor sa housing, water, gas, and other fuels amo ang actual rentals for main residence subgroup nga may 3.9% inflation rate halin sa 3.2%. Kag nagasunod diri amo ang electricity nga may 3.5% inflation rate halin sa 7.5% na naligad na bulan. Ang commodity group sang food and non-alcoholic beverages ang ikaduha nga major contributor sa headline inflation sa region. Ini ang nag-record sang 0.9% inflation rate kag may 21.9% share sa overall inflation rate. Ang may pinakamadako nga contribution sa inflation sa food and non-alcoholic beverages amo ang meat and others nga may 4.0% inflation rate halin sa 4.2%. So particular diri ang chicken meat nga may negative 9.0%. 9%. Nagasunod diri ang vegetables, tubers, and others na may 4.1% inflation rate halin sa 6.3%. So particular diri ang onions nga may 17.6% inflation rate kag talong nga 11.1%. Pangtatlo naman ang milk, other dairy products and eggs nga may 4.6% inflation rate halin sa 4.5%. So diri naman nga commodity group ang eggs nga may 8.8% na inflation. Ang alcoholic beverages and tobacco commodity group naman ay katatlo nga major contributor sa overall inflation sa April 2025. Ini nag-record sa 5.9% inflation rate kag may 11.2% share sa inflation sa Western Visayas. Bati ang mga biyan, ang kabayan sa payag ni Mr. Miguel Gallegos sa PSA Western Visayas angot sa nangin mga contributors sa nangin paglubos ang headline inflation sa aton rehiyon sa nagdigad nga Abril. Again mga biyan, nagdangat lamang sa 1.9% ang headline inflation sa Western Visayas. Mas malabo kung ikumpara sa 2.7% kanabalhag sa Marso 2025 kag sa 4.1% sa Abril 2024. Sunod sa PSA, ang paglubos ang headline inflation resulta sa mahinay nga tugang pagsaka sa index ng food and non-alcoholic beverages, transport kag housing, water, electricity, gas, and other fuels. Natadaan man sa mas madugong inflation ang restaurants and accommodation services, samtang mas mataas sa mga inflation rate ang nakitaan sa alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, health, information and communication kag recreation, sport, and culture. Samtang wala sa naging pagbago sa inflation rates ang furnishings, household equipment and routine household maintenance, education services, financial services kag personal care, and miscellaneous goods and services. Dugang pa sa PSA Western Visayas mga biyan, ang regional average inflation halin Enero tugtog Abril yara sa 2.7%. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:52 in the morning. Wala na kita sa oras kinabilin sa aton sining na pagpangalagad dari na gilamang kuto ba aton nga palatuntunan sa mga adlaw sa Webes.
Mayo 15 tuig 2025. Alang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defantes sa studio at Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong inalaga, JP Harvas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang iyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, saan mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585